Mistulang ghost town naman ang ilang bahagi ng Tacloban, Leyte matapos magsara ang ilang establishmento roon bilang paghahanda sa banta ng Bagyong Ruby. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, dito sa aking kinalalagyan sa harapan ng Tacloban City Hall ay mainit pa ang sikat ng araw at medyo mahangin lang kahit paano. Pero sa ngayon ay wala pa namang palatandaan ng parating na bagyo. Pero kanina nung naglibot ako sa downtown Tacloban ay doon ko nakita na sarado ang karamihan sa mga business establishments. Meron pa ako nakita kanina, no, Connie, na dalawang fast food chain na sarado at yung kanilang bahagi na salamin, no, ay nababalutan o tinakpan nila ng plywood, palanggalang marahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo sakaling ito ay tatama dito. At meron din nakabukas na malaking grocery store at ito ay may nakaposte na ilang sundalo, pero sabi naman ng local government ay hindi naman ito yung bantay o pangontra sa looting, kundi para lamang mag-rumisponde kung kinakailangan at ganun din magbantay dun sa danger zone para siguradong hindi babalik yung mga residenteng nagsilikas na. Yung kahabaan ng Tres Martires Street, malapit yan sa Pier, Connie, na dati marami talagang tao at meron pa dyang estasyon, no, ng bumabiyahing mga sasakyan, ay mistulang ghost town na. Patunay din na mas handa ang Tacloban ngayon at yung mga taong nagsilikas na rin at masasabi raw na very cooperative ang mga residente kumpara noong Bagyong Yolanda. Connie, napadaan din ako doon sa barangay kung saan naman nakita na umahon, no, yung malaking barko nung kasagsagan ng Bagyong Yolanda. Kanina ay medyo na-chop-chop na yung barko na yan, nguso na lang nandoon at nakatali ito sa puno para masiguro rin na hindi ito babagsak. Pero may nakita ko ng mga tao doon, pero inassure nila ako na sila daw ay nagsilikas na sa malapit na eskwelahan, yung kanilang gamit at kanilang pamilya ay naroon na rin at sila daw ay nagbabantay lamang sa kanilang tahanan, pero sa oras na magkaroon ng ang ulan at mapansin nila na parating na talaga ang bagyo, sila raw ay agad na magtatakbuhan sa evacuation center. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Tacloban City. Yes, Sandra, gusto lang natin kasi ang pinaka-gist ng report mo kanina ay parang nangingibabaw pa rin ang trauma, ang takot dun sa mga kababayan natin dyan. Tama ba? Pati doon sa areas particularly ng mga evacuation centers. Kamusta sila doon? Naglibot tayo, no, sa ilang evacuation center at masasabi naman na katulad din nung lagi nating nakikita sa mga evacuation center, no, na medyo siksikan, medyo mainit, pero sila ay talaga sila lumikat. Kumbaga hindi sila nagrereklamo, Connie, na kailangan nilang iwanan ng kanilang mga tahanan. Sila na mismo dahil sa naranasan nila sa Bagyong Yolanda ay hindi pwedeng maging pasaway ngayong mga panahon na to. Yes, so Sandra, isang katanungan na lamang kasi may nabalitaan din tayo na yung mga nasa temporary shelter din ay in-evacuate muli. Tama ba yun? Saan ba sila dinala? Tayo nga irinig din na ganyan, sinabi sa atin ng local government ay meron talaga silang gusto nilang ma-make sure na yung evacuation center talaga nila ay first hindi talaga yan naapektuhan ng Bagyong Yolanda at itong evacuation center na gusto nilang gamitin ngayon ay talaga gusto nilang ma-assure na ito yung mga matitibay, no, na dapat lang na maging evacuation center kasi natuto na rin sila sa nagdaang bagyo na Yolanda na pati yung mismong mga evacuation centers ay nasira at naapektuhan. So kagabi halimbawa ako sa Astrodome may inilikas doon na ilang pamilya pero kalaunan ay inalis din sila doon dahil nga naapektuhan din mismo yung Astrodome noong nagdaang Bagyong Yolanda. Connie? Alright, Sandra, mag-ingat na lamang kayo dyan din. At maraming salamat sa iyong update.